Ngayon dito yung kapatid. Saan? Ito, yung malaki. Ito yung namin ko. Pwede. Ito. Yan, hirap mo na sa kanila, gano'n. So, dati pag ano na mas mahal? Yung tights o yung ano? Yung pinura na yun? Hindi ko alam yung hindi ako. Parang yung Brothers, lapit na kayo dito para yung darating doon sa dulo. Parang pangit tong upuan. Ayun. Nakasintro mo ni Nani? Camera ko. Nakasintro mo. Ano nga yung topic ko? Kaya nga, ano yung topic ko? Islam, anong Islam, laban sa misconception sa kultura. Okay. Sa kanino to? Yung Michael, gamitin mo na yun. paano, okay na? Ikabit mo lang yun. Ha? Islam, laban sa maling kaalaman? Oh, at laban sa kultura. Grabe na yung sitsura ko. Misconception sa Anong binta mo siya? Panghiwa? Huwag pala ako magbibinta dito, ha? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, alhamdulillah. Unang-una, pasalamat tayo sa Allah dahil nagkaroon tayo ng programa na katulad nito na makapagbabahagi ng kaalaman, at ang tatalakayin ko sa inyo ngayon ay tungkol sa ang Islam laban sa mga maling kaalaman at ang ano kasama niya? Kultura? kultura. At pag-uusapan din natin ang tungkol sa kultura sa Islam. Okay. Unang-una, ano ba ang pinakamatinding kalaban ng Islam kaugnay sa kaalaman? Yung pag-aral na mapupunta sa bid'ah. Okay? Kasi anumang kaalaman na hindi alinsunod sa aral ng Islam, ang tawag ay bid'ah. Pero ano ba yung bid'ah? Ang bid'ah, ang pag sa literal, ito yung itinitira nila sa atin, yung literal. Yung mga pilosopo, literal yung itinitira nila sa atin. Yung ibtida'u syai' wa sun'ihi la an mithalin sabiq. Ito yung lahat ng makabago na wala noon. Yan yung literal. Pero hindi ito yung bid'a na pag-uusapan natin. Hindi ito yung bid'a na madmuma kasi lugatan. Lahat ng wala sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na usaping makamundo, may issue o wala? Walang issue. Anong wala sa time ng Propeta? Walang cellphone. Walang social media, walang eroplano, walang microphone. Walang marites. Okay. So yung mga makabago na yan na teknolohiya na ibinabato nila sa atin na bakit puro kayo bid'a, na ang mga bagay na to wala naman sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yan ay walang issue diyan kasi yan ay literal. Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin sa bid'a na kasalungat ng mga aral natin sa Islam ay ang pinaka-definition niya huwa ta'abbud lillah bima lam yashra'hu Allah. Ito yung sasamba ka sa Allah na walang katibayan. Sasamba ka sa Allah na walang katibayan. Pag sumakay ka ba ng jeep, sumasamba ka? Hindi, di ba?
binibidyoan niyo ako ngayon, sumasamba ba kayo dyan? Hindi. So, hindi yan ang tinutukoy natin sa bid'a. Ang tinutukoy natin sa bid'a, gagawa ka ng isang uri ng pagsamba na ang intensyon mo, inilalapit mo ito sa Allah, pero wala namang dalil. Walang dalil sa Quran at Sunnah. So, gusto ko paghiwalayin natin ang bid'a at ang adat. Kaugalian. Naintindihan? Magkaiba itong dalawa. Magkaiba ang bid'a at saka adat. O kaya ibada at saka adat. Pag-ibayin ko lang itong dalawa para mas maintindihan nyo itong pagkakaiba ng dalawa. Para hindi mapunta sa pagka-mahigpit at pagka-istrikto ng ilan sa atin. Kasi ang maling pag-unawa, maling pag-aaral napupunta sa pagiging mahigpit. Okay. So, unahin muna natin yung bid'a. Ang bid'a, lahat ng gawain na iuugnay natin sa ibada, sa pagsamba. Kasi ang original ng ibada, al-aslu fil ibadati tawqifiyya. Ang original sa ibada, hindi mo pwedeng gawin. Ilan ang kondisyon para masabi natin na sinusunod natin ng propeta? Ano ang kondisyon na tatanggapin yung pagsamba natin? Ano ang kondisyon? O ilan ang kondisyon para tanggapin ng Allah ang ibada natin? Dalawa. Ano yun? Al-ikhlas. Okay, ikhlas. Ito ay sa pagitan mo at saka sa Allah. Okay? Pangalawa yung pag-uusapan natin. Mutaba'a. Ang mutaba'a, ang kasalungat niyan, bid'a. Okay. Kailan makukumplito ang mutaba'a? Makukumplito ang mutaba'a sa anim. Ang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, makukumplito ito sa anim. Pag lumagpas ka dito sa anim, bid'a na. Ano yung mga basihan dito sa anim? Una, yung sabab. Kailangan yung gagawin mong ibada, yung sabab niya, yung dahilan niya, alinsunod sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, every time na darating ang Maulidun Nabi, magpapakain ka. Anong dahilan mo? Kasi dumarating ang kapanganakan ng propeta. Ginawa mong dahilan ang alin? Ang kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung sabab ba, tama o mali? Mali. Kasi bakit? Sa time ng propeta, hindi naman niya ginagawa yun. Kaya, bid'a, kasi yung ginawa mong dahilan, walang dalil. O kaya, every time papasok ka sa bahay, magsasagawa ka ng 2 raka'ah na sunnah. So, ang ginawa mong dahilan, bakit ka nagsasala ng 2 raka'ah? Every time na papasok ka ng bahay, anong hatol doon? Bid'a. Kasi bakit? Ginawa mong dahilan ng pagpasok ng bahay, walang dalil yun. Pero every time papasok ka ng masjid, magsasala ka ng 2 raka'ah. Bid'a o hindi? Hindi. Kasi may dalil yun. Pero kung bahay ang ginamit mo, walang dalil. Kaya magkaiba yun. Ito, may dalil, sunnah. Ito, walang dalil. Bid'a. Naintindihan? So, yan ang una, yung sabab. So, hindi pwedeng gagamitin mong dahilan ang walang dalil. Kasi papasok ito sa bid'a. Pangalawa, yung kanyang jeans. Ano yung jeans? Kauri niya. Halimbawa, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa udhiya na ang kakatay natin ay bahimatul an'am. Ano yun? Kamilyo, baka or tupa, baka or kalabaw, tupa or kambing. Ito lang ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kakatayin sa Idul Adha. Ngayon, ang kakatayin mo, pato. Oo. O kaya sa akika, dahil na magpaapa-akika ka, ang kakatayin mo, pato. At yung sabihin mo, ito ay akika. Dahil nagkatay naman ng propeta sa time niya, ang tanong, yan bang kakatayin mo, kauri nung kinatay sa time ng propeta? Hindi. So, bid'a. Kasi nga, gagawin mo yung isang uri ng ibada, pagsamba, na hindi kauri nung hayop na kinatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, magpakika ka, ang akika mo, kabayo. Tanggap o hindi? No. Hindi tanggap. Bakit? Kasi ang kakatayin mo, hindi siya kauri nung hayop na kinatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya, yung jeans, yung uri niya, bid'a. Pangatlo, kadar. Ano yung kadar? Ang kadar or kadar, yung dami niya. Kinakailangan, kung ilan yung ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong nagpasa. Halimbawa, may dahil. Halimbawa, sa wudu. Ang ginagawa mo, para sigurado na mababasa lahat ang katawan mo, sa wudu, pinasusobra mo sa 3. Ginagawa mo, ilan? 4, 5, para sa'yo mo sigurado. May makakalagpas pa ba dyan? O, sigurado dito 6 na, o 8 pa. Ngayon,
yung bilang na yan, ay ginawa ba ng propeta yung dami niya? Hindi rin. Kaya dapat, lahat yung pagbabasihan natin para maalinsunod sa sunnah. Kaya ito ay bid'ah. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi na, "Faman zada ala thalathati faqad asaa wa ta'adda wa zalam." Ang sino mang humigit sa 3 beses na pagwudu, tunay na siya ay gumawa ng kasalanan. Ikaw ay nagmalabis. Ikaw ay gumawa ng hindi makatarungan. Kaya ang wudu natin hanggang 3 lang. Okay, Ustad, paano yan? Sa sujud, lalagpas ako sa 3. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Dadamihan ko. Bid'a o hindi? Hindi bid'a. Kasi pwede kang lumagpas ng 3 dyan. Kasi may dalil yun. Okay? Ibig sabihin, sa bilang, dapat laging may dalil din. Hindi pwedeng wala kang dalil. Kasi ibada yan. Ang ibada, kinakailangan kung ano ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang alin yung dahilan niya, yung kauri niya, yung dami niya, at ang pang-apat, kayfiya. Kayfiya yung itsura niya. Yung itsura niya. Halimbawa, sa pagwudu, anong inuuna? Kamay din. Ang inuuna mo, paa mo na paakyat. Tanggap o hindi? Yung kayfiya, hindi niya kapariho sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya bid'ah. Kasi gumawa ka ng paraan na hindi kaparaanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Panglima, makanuho. Ang makan, kinakailangan kung saan ginawa ng propeta yung pagsamba na yun, na doon lang niya ginawa, hindi mo pwedeng baguhin. Nagtawaf siya sa Kaaba. Pumunta ka ng Karbala. Pumunta ka doon para magtawaf. Bid'ah, pumunta ka sa libingan, nagtawaf. Bid'ah. At ang bid'ah nahati din sa dalawa. Mayroong bid'ah mukaffira, wa bid'ah ghayr mukaffira. May bid'ah na pwede ka mapalabas sa Islam, may bid'ah na hindi ka naman mapapalabas sa Islam. Ito, bago ko ituloy, may tanong, Ustad, pwede ba akong magsala sa taong gumagawa ng bid'ah sa likuran niya? Yung imam ko, pabibid'ah. Pwede, kung ang bid'ah niya ay hindi pa siya napapalabas sa Islam. Katulad ng bawa, ang imam mo ay Asy'ariyah. Ang imam mo ay Tabligh. Pwede tayong magsala sa likuran nila. Pero kung ang imam mo ay Shia, hindi ka pwede magsala sa likuran niya. Kasi kung hindi tanggap ang sala ng imam mo, hindi rin tanggap sala mo. Pero kung ang imam mo ay hindi pa naman napapalabas sa Islam, pwede matanggap ang sala niya. At kung meron siya mga bid'ah na hindi pa naman siya napapalabas sa Islam, yung kasalanan niya, yung sala mo, tanggap pa rin. At kung hindi tanggap sala niya, hindi konektado sala mo doon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum fa in akhtau falakum wa alaihim. Ang imam ninyo, kasi propeta sallallahu alaihi wasallam tinanong na siya, paano kung darating ang time ya Rasulullah na mag-imam sa amin ay mga tao makasalanan? At wala na mag-imam, sabi ng propeta, magsala kayo sa likuran nila. Kasi kung hindi man tanggap ang sala nila, tanggap pa rin sala niya. Basta ang kanilang akida, ang kanilang gawain na bid'ah at kasalanan ay hindi pa napapalabas sa Islam. Yun ang kondisyon. Kasi hindi pwede mag-imam sa sala ang kafir. Okay? So, kinakailangan kung saan ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, alam mo, nag-i'tikaf. Ang i'tikaf, saan ginawa ng propeta? Sa masjid. Kung mag-i'tikaf ka sa bahay, hindi tanggap yan. Bid'ah. Naintindihan? So, kinakailangan ang lugar, kailangan kung saan din ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Panghuli, zaman. Kung kailan niya ginawa, doon mo rin gagawin. Halimbawa, pagpa-fasting. Nagpa-fasting ka every Friday. Nagpa-fasting ka every Friday. Hindi yung ginawa ng propeta sa time na every Friday siya nagpa-fasting. Pero kung nagpa-fasting every Monday, every Thursday, so yung panahon na yan na ginagawa mo, ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kung magpa-fasting ka sa araw na hindi niya tinuro sa'yo, bid'ah. Kaya dapat lagi natin maunawaan to. Si Abdullah bin Mas'ud, tinawag siya ng isang sahaba, si Abu Musa al-Ash'ari. Sabi niya, mayroon doon mga tao sa masjid na sabay-sabay mag-tahlil, takbir, tahmid. Sabay-sabay silang, la ilaha illallah, la ilaha. Pero sabay-sabay. Tapos magsabi ng alhamdulillah, sabay-sabay. May leader pa. Halilu mi'a, kabiru mi'a, hamidu mi'a. So, sabay-sabay silang nag-didikir. So, dumating si Abdurrahman bin Auf. Ay si Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya, itigil niyo yan. Sabi ng mga tao sa masjid,
Pinipigilan mo ba kami, ya Abdurrahman, sa isang uri ng ibadah? Masama bang magdikit o hindi? Hindi masama. Biruin mo, mag-alala ka sa Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Hindi masama. Pero ang paraan nila, hindi sa paraan na tinuro ng propeta. Kayfiya, ang nalabag niya, kayfiya, doon sa binanggit ko kanina, yung paraan. Kaya, pinagsabihan sila ni Abdurrahman Manaw. Anong sabi nila? Kasi may taong gumagawa ng bid'a, ang intention niya, lagi niyang sasabihin sa'yo, bakit bawal ba ustad magpakain? Birthday ko naman. Di ba? Kumbaga, yung intention niya, mabuti, masama. Mabuti. Pero, anong nasalungat niya? Pamamaraan. Kaya, ipagbabawal natin. Kaya, yung intention mo na yan na mabuti, violation. Kaya, itigil mo yan. Kaya sabi nila, Ya Aba Abdurrahman, pinagbabawalan mo ba kami na umalala sa Allah? Hindi ko kayo pinagbabawalan na umalala sa Allah. Maganda naman ang intensyon namin dito. Nagbibilang kami ng kabutihan. Sabi na, bilangin nyo kasalanan nyo. Wakam, ito yung sikat na sinabi niya, wakam min muridil khairi lan yusiba. Hindi lang iilan sa naghahangad ng kabutihan pero hindi tumutugma. Mabuti ang intensyon pero kita. Anong halaga ng mabuti? Walang halaga ang pagpapakain mo. Walang halaga ang fasting mo. Walang halaga ang pagbibigay mo ng zakah kung hindi alinsunod sa ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Sa'id bin al-Musayyab, isa sa mga tabi'in, pagkatapos ng Salatul Fajr, may lalaki siyang nakita, nagsasala ng 2 raka'ah after Fajr. Pagkatapos niyang tumayo, magdagdag na naman. Pagkatapos niyang tumayo, magdagdag na. Sabi ni Sa'id bin al-Musayyab, sabi niya, tigil mo yan. So, nagalit yung lalaki. Sabi niya, bakit mo ako pinagbabawalan? Bawal ba magsunna? Hindi. Hindi. Di ba? Kung titingnan mo, bawal magsunna. Bakit? Bawal ba? Kaya lang, ang problema, oras na naman. Yung zaman. Yung oras na nagsusunna siya, oras na pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-sunna. Ang violation, hindi lumalabas sa anin. Ang violation niya, yung zaman. Kaya sabi niya, tumigil ka magsala ng 2 raka'ah. Sabi niya, parurusahan ba ako ng Allah? Ayu'adribunillahu bisalati. Parurusahan ba ako ng Allah dahil nagsasala ako? Anong sabi niya ni Sa'id bin al-Musayyab? La. Lakin yu'adribuka Allah bimukhalafatika ala sunnatihi. Parurusahan ka ng Allah dahil sumalungat ka sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Naintindihan? So, ibig sabihin, ang intention natin hindi sapat sa pagsamba sa Allah. Kinakailangan alinsunod sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung gagawin natin para ito ay tanggapin ng Allah. Hindi sapat yung ikhlas. Kaya yung naninuno natin, ang nakuha lang nila, ikhlas, pero yung mutaba'a, hindi nila nakuha. Kaya kinakailangan sa pagsamba, ikhlas at mutaba'a makukumpleto lang sa anin. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala. Sabi nila, bakit puro kayo dalala? Di ba ang bid'a dalawang hati? Bid'a hasana, bid'a sayyi'a. So sasagutin natin para alam niyo yung sagot. Kasi hindi maiwasan may mga special mga kapatid natin nga Ash'ari na mga maalam din sa batas ng Islam. Sabi nila, ang bid'a dalawa. At kabilang sa naghati ng bid'a na 5, kabilang sa ulama ng Shafi'iyya na si Al-Izz bin Abdus Salam. Sabi niya ang bid'a 5. Bid'a, lahat ng batas ng 5. May bid'a na wajiba, bid'a na mubah, bid'a na makruha, bid'a na muharrama, bid'a na sunnah. Itong paghati niya, walang dalil yan. Kaya lahat ng bid'a sa atin ay kaligawan. Kasi sino nagsabi nun? Nakaligawan. Ang propeta, tatalunin mo pa ang propeta? Ang sabi na ng propeta, kullu bid'atin dalala. Ibig sabihin, walang bid'a na mabuti. Okay, ito yung mga sample. Sabi nila, bakit nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inipon ni Abu Bakar yung anong inipon niya? Yung Quran at tinawag na itong mushaf. Tama? Ginawa ng propeta hindi. So kung titingnan mo, bid'a. Tama? Kasi inipon niya ang Quran sa isang lagayan na tinawag itong mushaf. Ang mushaf, para sa inyong kaalaman, yan na yung nakarating sa atin na nakalagay sa papel. Ang tawag dyan, mushaf. Ang laman niya, Quran. So dapat maraming pagkakaiba. Ang salitang mushaf, itinawag yan, kauna-unahan na itinawag yan sa time ni Abu Bakar radhiyallahu anhu nung maipon ang Quran sa isang lagayan, ang tawag na ay
mushaf. Naintindihan? Yan ang mushaf. Yung binibinta, mushaf, hindi Quran. Kaya pag sinabi mo bibinta, kung sa literal, kung ang sasabihin mo, nagbibinta ka ng Quran, siyempre bawal. Pero kung nagbibinta ka ng mushaf, wala problema kasi wala na naman binibili mga papel yan. Hindi libre yung ink, hindi libre yung papel, hindi libre yung printer. So yan ang babayaran mo dyan. Pero kung ibibinta mo yung Quran, magkano yung Quran? Sige, so babasahin mo sa Al-Fatiha, bigyan mo ko 50. Yun yung bawal. Naintindihan? Yung ginawa ni Abu Bakar, kung titingnan mo, literally bid'ah kasi hindi ginawa na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tama. Yan ang i-atake nila sa atin. Pangalawa, si Umar nagtarawih ng 23 rakaat. 23. Dahil ang salitang tarawih, hindi naman ito mababasa sa hadith, ang salitang tarawih. Kaya tinawag na tarawih, sabi ni Imam Nawawi sa kanyang kitab na Al-Mazmu, every 4 na rakaat nagpapahinga, yan ang tawag dyan, tarwiha. Every 4 rakaat nagpapahinga. At ang dami ng tarawih sa time ni Umar, ilan? 23 rakaat. Kunting kwento lang. Ginawa ng propeta na yan, pero hindi siya tinawag na tarawih. Every gabi ng Ramadan, ginagawa niya, nagsasala siya sa gabi. Kaya lang, ang propeta lang nagsala. Nung makita ng mga sahaba, dumami na sila. Sumunod na gabi, dumami na naman. So napansin ng propeta na masyadong marami ang sahaba sa gabi ng Ramadan. Pangatlong gabi, ginaabangan nilang propeta, lumabas ang propeta, hindi. Hindi siya lumabas. Tingnan mo hindi siya lumabas. So, dumating ang propeta sa Fajr. Sabi niya, nakita ko, ra'aytukum ma sana'tum bil bariha. Nakita kong ginawa ninyo kagabi, nag-ipon-ipon. Hindi sila nakapagsala ng tarawih. So, hindi ko yung ginawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil natakot ako na baka maging obligado yung tarawih niya. So, ganun din kamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ayaw niya madagdagan pa yung sala natin. 50 na nga, yung kinausap siya ng Allah naging 5, tapos idagdag ba yung tarawih? So, nung namatay, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagtarawih si Abu Bakar, hindi. Si Abu Bakar hindi. Kasi si Abu Bakar, napakahigpit niya sa pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya, kaya nga yung pag-ipon sa Quran, hindi pa nga papayagin Sabi niya, Umar, ya Abu Bakar, ano kaya kung ipunin mo yung Quran sa isang lagayan? Sabi niya, ya Abu Umar, hindi ko pwedeng gawin ang hindi ginawa ng propeta. Ngayon, nung nagkaroon ng gera sa Madina, kasi may mga kawal na paalis na sana, nung may sakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi makaalis-alis kasi naghihintay sa order na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan, bago siya namatay. At kabilang doon sa mga kawal, si Umar, at si Umar may leader siyang binata. At nakalimutan yung pangalan ng leader, kung hindi si Zayd bin al-Haritha, si Usama bin Zayd. Leader ng mga kawal. Pero si Umar, medyo hindi niya matanggap yun kasi yung leader ng mga mujahidin, bata pa. Kaya ang propeta, hindi siya makapag-order na umalis na kayo kasi nga, may sakit siya. Hanggat siya ay namatay, na hindi pa nakaalis ang mga kawal. Kaya nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Umar, ya Abu Bakar, palitan mo yung leader. Tingnan mo si Abu Bakar. Si Umar laging may suggestion. Sa time pa ng propeta, laging may suggestion. Si Abu Bakar hindi yan nagsasuggest. Lagi siyang, kung ano ang gusto ng propeta, sida. Si Umar, ya Rasulullah, kaya kung patayin na lang natin yan. Pero, ilang suggestion niya ang sinang-ayunan ng Quran. Kaya grabe mag-suggest si Umar Napakatapang kasi. Pinipigilan lang ng propeta yan. Ya Rasulullah, sabihin mo na, paliparin ko ulo niya. Pero sabi ng propeta, wag. Relax, Umar. Kasi pinapairal ni Umar ang kanya, tapang. Lagi niyang pinapairal. Hatulan na ng kamatayan niya na Rasulullah, mga traidor. Sabi ng Rasulullah, hindi. Pero ang Quran, doon pa rin kumakampi kay Umar. Kaya si Umar, nagsasuggest na siya kay Abu Bakar. Kasi si Abu Bakar, sida. Bigyan ko kayo ng konting punto sa nangyari sa Sulhul Hudaybiyah. Sa Sulhul Hudaybiyah, si Umar, gusto niya diretso attack. Sabi niya, Rasulullah, bakit pa tayo babalik sa Madina? Tayo namang nasa katotohanan. Papasukin natin ng Makkah, ito na tayo, bakit pa tayo atras? So sabi niya, ito ang tanong niya, Umar, ya Rasulullah, tayo ba ang nasa katotohanan? Sabi ng propeta, ya Umar. Pag ba umatake tayo at nagkaroon ng gera at may namatay sa atin, papupunta ba sa paraiso? At pag may namatay sa kanila, papupunta sa impyerno? Sabi ng propeta sa wasago,
ba't mo tinatawag? Tara! Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar, sinusunod ko ang Allah at hindi ako sumusuway sa kanya. Si Umar, yun ang gusto ni Umar. Paraiso naman pala eh. Ba't pa tayo atras? Nasa tama naman. Nasa tama. Si Umar, ang alam niya, yun ang tama. Pero Propeta hindi. Gusto ng Propeta, kabutihan ng marami. Sa batas kasi, ang imam, lagi niyang tinitingnan ang nakakadami. Ra'iyatul imami manatun bil maslahat. Ang imam, hindi niya titingnan ang gusto niya. Halimbawa, aircon. Ako, ayoko ng aircon. Majority gusto ng aircon. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, patayin nyo to. Kasi ang titingnan palagi ng imam, kung ano yung nakakabuti sa marami. Halimbawa, 3 lang yung may sakit dyan. Tapos yung majority, walang sakit. Alangan natitingnan ko yung, sige lang, bahala na, kaysa mas maganda magkasakit lahat. So, ang titingnan ng imam yung kung ano yung nakakabuti. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tinitingnan niya, ano yung makakabuti? Si Umar, hindi. Ang tinitingnan niya, kabilang buhay din siya agad. Wala nang hindi na, alam niyo, kung ang tinitingnan lang, ay kabilang buhay agad, wala mujahidin na makikipag-usap sa kalaban. Kasi alam niya na paraiso na agad eh. Pero hindi yan, nandito tayo sa mundo. Ang buhay natin sa mundo, may ano yan, may, kumbaga, mayroon tayong parang rules and regulations na dapat sundin. Kaya, hindi pumayag ang Propeta. Pumunta naman siya kay Abu Bakar. Ito nangyari ito sa Sulhul Hudaybiyah. Sabi ni Umar, Ya Abu Bakar, meron na akong tanong. Sabi ni Abu Bakar, ano yun? Pag ba ginira natin yung mga taga-Makkah at na may namatay sa atin para iso tayo? Sabi niya, oo. Kung ano sinabi ng Propeta, oo. Pag sabi niya namatay sa kalaban, imperno. Sabi niya, oo, kung yun ang sinabi ng Propeta. Di, tara. Iniimbitahan niya si Abu Bakar. Sabi niya Abu Bakar, kung ano sinabi ng Propeta, doon ako. So, ganyan si Umar bin Khattab. Hindi talaga niya, kumbaga lagi siyang may suggestion. Kaya sa time ni Abu Bakar, nag-suggest siya na ipunin ang Quran sa isang lagayan. Sabi niya, Ya Abu Bakar, ilagay natin ang Quran sa isang lagayan. Ano sabi ni Umar? Abu Bakar, sabi niya, hindi ko kayang gawin ang hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang suggestion niya, Ya Abu Bakar, palitan ng leader namin. Kasi binata yan. Sabi ni Abu Bakar, hindi ko pwedeng palitan ang pagkatapos ng mailagay ng Propeta. Aalis kayo na yan ang leader niyo. Kasi nilagay na yan ng Propeta. Ibig sabihin, yan na makabuti sa inyo. So, umalis na sila. Nagkaroon ng gera saan? Sa Madina. Ang problema, ang natira sa Madina, lahat ng nakakasaulo ng Quran, maraming namatay. Kaya nung maraming na nakasaulo ng Quran namatay, natakot si Abu Bakar na maubos ang nakasaulo. Wala na yung Quran, mawala. Kaya kinuha niya ang suggestion ni Umar. Kaya nilagay ang Quran sa isang lagayan, tinawag na itong mushaf. Yan yung mushaf ngayon. Kaya, ang tanong, na itinitira sa atin naman gumagawa ng bid'ah, bakit si Abu Bakar inipon niya yung Quran, which is hindi ito ginawa ng Propeta sa time niya? Hindi ba bid'ah? Okay. Bid'ah. Sasagutin natin. Pangalawa, si Umar nagsala siya ng tarawih na iniwanan ito ng Propeta. Alam niyo ba, nung namatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsasala pa rin sa gabi ng Ramadan ng mga sahaba, pero furada at saka may mga 2-3 kakasama. Para sa inyong kaalaman. Siguro hindi nyo alam yun. Bago pa, sa time na ni Abu Bakar, bago pa dumating si Umar, nagsasala ang mga sahaba sa masjid sa gabi ng Ramadan, kanya-kanya. Nagtatarawih. May kanya-kanya, may 2, may 3. Pero wala silang jamaah, walang imam. Okay. Pagdating ni Umar, nung namuno na si Umar, ito din napansin niya. Sabi niya, nakita ko maganda, ni'mat bid'ah hadihi. Napakainam na bid'ah ito. Hindi bid'ah na bagong gawa. May bid'ah ito na literal. Ibig sabihin, itong ginagawa ninyo, ginagawa na ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sa paraan na kanya-kanya. So, binigyan niya sila ng imam. Ang imam na pinili niya sa kanila, si Ubay bin Ka'ab, at pumili din siya ng imam doon sa mga babae, kung ako nagkakamali, si Tamim Ad-Dari. So, may imam ang mga babae, may imam din ang mga lalaki. Kaya, ang tarawih na bilang sa 10 ni Umar, ilan? 23 raka'ah. Kaya, another bid'ah na naman. Sabi nila, hindi ba bid'ah yan? Nagtatarawih nga kayo. Hindi naman yan ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, yan ang sagot nila na may bid'ah na
ano? Mabuti. Bid'ah hasana. Oh, sa atin, lahat ng bid'ah, dalal. Walang hasana. Pangatlong sasabihin nila sa atin. Si Uthman bin Affan, ginawa niyang dalawa ang adan ng Jum'ah. Hindi naman yung ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ginawa ni Abu Bakar, hindi ginawa ni Umar, pero ang gumawa si Uthman. Hindi ba bid'ah yan? Kita niyo? So, ano sasagot natin dyan? Puro may bid'ah na pala. Yan ang dalil nila. Bakit naging dalawa yung adan sa time ni Uthman? Dumami na yung mga tao, marami na mga gawain, siyempre kailangan bigyan ng warning, kaya nagdagdag si Uthman ng dagdag na adan. Nasa Sahih Bukhari, fazada an-nida' thalitha, nagdagdag siya ng pangatlong adan. Kasi ang adan at iqama, tinatawag din itong adan. Kaya ang ginawa ni Uthman, nagdagdag siya ng adan, at ito ay ijma' sukuti. Nagkasundo lahat ng sahaba. Walang sumalungat sa kanya. Ibig sabihin, pag walang nagsabi na sangayon ako dyan, tumahimik sila lahat. Dalawa kasi ang ijma'. Ma-ijma' sukuti, yung ijma' na tumahimik lahat, at ijma' na nagkasundo ng mga ulama, sumang-ayon ako dyan, sangayon ako sa pananaw na to. Yun ay ijma' na literal. Anong sagot natin doon? Sa ganung paraan ng bid'ah? Yan ay walang bid'ah doon. Bakit? May dalil pa rin yun. Sino nakakalam? Sino? Alaikum? Bisunnati. Hindi po pwedeng sabihin bid'ah yun. Bakit? May dalil pa rin yun eh. Ang sabi ng propeta, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Addu alaiha bin nawajid. Sundin ninyo ang kaparaanan ko, ang sunnah ko, at sunnah nino ng mga khalifa. Ay, ibig sabihin, may utos sa atin. Ibig sabihin, walang bid'ah. Kahit hindi ginawa ng propeta, basta kaparaanan ng mga sahaba, ang apat na khalifa, walang bid'ah doon na ginawa. Kaya, hindi pwedeng sabihin natin na may bid'ah hasana. Kasi karugtong pa rin ang hadith na yun, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Karugtong ng hadith na yun. Ibig sabihin, ang bid'ah talaga, yung inimbento na hindi nila ginawa. Naintindihan? Katulad ng Maulidun Nabi, katulad ng birthday, foundation day, national day, mga bid'ah yan, mga selebrasyon. Ngayon, gusto ko mapunta tayo sa maunawa natin ng bid'ah. Ang bid'ah, papasok lang yan sa ibadah. Papasok lang yan sa pagsamba. Naghahangad ka dito ng gantimpala, kailangan ng dalil. Naintindihan? Kullu huwa ta'abbud lillah bima lam yashra'u Allah. Ito yung pagsamba mo sa Allah na walang batas na sa batas dito. Wala sa Quran, wala sa Sunnah. Yan ang bid'ah. Kaya ang kasalungat, ayan ang kasalungat yung ibada, ang definition niya, lahat ng pagsamba kinakailangan bago mo gawin, kailangan ng dalil. Tingnan nyo, ang ibada, bago mo gawin, kailangan ng dalil. Intindihan? Si Sufyan al-Thawri, sabi niya, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu 'alayha. Sabi ni Sufyan al-Thawri, ang paborito ng iblis na kasalanan na gawin ng tao, bid'ah. Hindi masaya si iblis kung palainom ka lang ng alak. Hindi siya masaya. Hindi masaya si iblis kung ang kasalanan mo ay papautang ka lang ng riba. Unang daraya ka lang. Pero pag nagbid'ah ka, happy si iblis. Bakit? Kasi yung gumagawa ng kasalanan, alam niyang mali yun. Pero yung bid'ah, magkipagdebate dyan. Sasabihin niya, may dalil ka ba? O bakit ang propeta nag-cellphone ba? Lalabanan ka niya. Kasi ang alam ng gumagawa ng bid'ah, siya ay nasa tama. Kaya hindi niya iwanan yan. Magpapakamatayan dyan. Hanggat mamatay yan, hindi magpapatalo. Yan ang problema sa mga ninuno natin. Hindi talaga nila iniwanan kasi ang alam nila sa gawain na bid'ah, tama. Naintindihan? Okay. Pupunta tayo sa adat. Magkaiba ang ibada at adat. Ang adat, mga kaugalian, tradisyon, kultura ng mga ninuno natin na nakasanayan nilang gawin. Naintindihan? Ang original naman sa mga kaugalian, al-aslu fil adati wal muamalat, idagdag natin, wal muamalat al-hil wal ibaha. Ang original na mga kaugalian at mga transaksyon sa pagitan natin, ang original ay
magpahintulot. Ibig sabihin, pwede mong gawin hanggat walang dalil na bawal yan. Ano yung mga pinapasukan ng mga adat? Kaugalian sa kasalan, kaugalian sa pagbibinta, kaugalian sa pagririnta. Ano yung mga usapan? Halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Ang ibada, ang pinapasukan yan, sala, zaka, fasting, hajj, ibada yan. Bago ka gagawa ng bagay dyan, kailangan ng dalil. Dito naman sa mga muamalat, sa adat, bigyan natin ng pinakahalimbawa, sa kasalan. Ang kasalan, isang uri ng, ang kasalan, nakadepende sa intention mo. May ganti pa na ka doon. Pero ang itsura, ang kayfiya, zaman, kadar, jins, hindi kailangan ng dalil. Kung ano ang mapagkasunduan ng lalaki at babae, yun ang masusunod. Naintindihan? Sa dori, yun ang masusunod. Ang venue, yun ang masusunod. Naintindihan? Kung sino yung witness, yun ang masusunod. May katri, yun ang masusunod. Naintindihan? So, kung ano na kung halimbawa, ang babae, ang request niya sa'yo na katri, kulay pula, ang binigay mong katri, pink, pwede siyang tumanggi na ituloy ang kasal. Karapatan niya yun. Kasi ang nasusunod dito, ang dalawang panig, kung ano yung mapagkasunduan. Al-Muslimuna ala surutihim. Ang mga Muslim ay masusunod kung ano ang kanilang napagkasunduan na kondisyon. Kaya, halimbawa, ang kasunduan, maglalagay ng pandi. Alam niyo pandi? Hindi niyo alam, no? Plug. Parang plug. Alam niyo sa mga Maguindanao, meron kaming nilalagay ng kulay dilaw at kulay pula. Alam niyo, sa Maguindanao, tawag sa amin, pandi. Sino bang nakatin dito ng mga ano nang nakikita dito sa amin? Alam niyo ba yun? O, di ba? Sa Mindanao, meron kaming nilalagay ng mga natanda na may program dyan, tanda na may kasalan dyan, may symposium dyan. So, nakikita yung mga simbolo na yan. Ang napagkasunduan, maglalagay ng ganon, ang kasal. Kailangan may ganon. Ngayon, ang tanong ko, bawal ba yun o hindi? Bawal o hindi? Bakit hindi bawal? Kasi adat. Hindi naman ibada yung gagawin yung kasalan. Kailangan kung anong itsura sa time ng propeta, yung kayfiya, yung kadar, yung jins, yung zaman, yung makan, kailangan alinsunod. Muamalat to eh. Nanito yung pagkakaiba. Huwag ka magigpit yan. Yung iba kasi sabi nila, bid'a yan kasi hindi yan nilagyan ng propeta sa time niya. Huwag na nagigpit yan. Kailangan kung saan nagpakasal ang propeta, di doon ka rin magpakasal. Kung magigpit ka dyan, magkaiba ang ibada at saka adat. Kaya hindi ka pwede magigpit sa kasalan. Maliban na lang kung halimbawa, napagkasunduan niya, may kulintang, may concert, may abay. Okay. Kaya natin ipagbabawal yung concert hindi dahil sa ibada yung kasalan, kundi dahil yan ay may dalil na nababangga. Yung kanta, yung musical instruments, may nababangga siyang dalil. Kasi ang adat, ang kaugalian, hindi mo siya pwedeng ipagbawal maliban may dalil na nababangga. Pag walang nababangga na dalil, hindi mo siya pwedeng ipagbawal. Naintindihan? So, ang original sa muamalat, mga transaksyon sa pagririnta, transaksyon sa kasalan, naintindihan? Yung mga transaksyon sa negosyo, kung ano yung napagkasundo, hindi ka pwede magsabi na ang dalil sa time ng propeta, ang halaga ng tamar is 5 real, hindi mo pwede baguhin yan. Kailangan kung anong time ng propeta, presyo niya, yan ang presyo. Ibada yan eh. Hindi ka pwede magsabi ng ganun. Kaya may presyo doon, iba dito, kasi ang muamala, kung ano yung napagkasunduan ng dalawa. So, ang muamala, hiya al-ahkam al-syar'iyya al-muta'allika bi umuri dunya. Ang muamalat, ang lahat ng batas na may kaugnayan sa usaping makamundo. Hindi mo kailangan ng dalil na paano kayo nagparaan ng pagtatanim ng tamar sa time ng propeta? Paano kayong ibada na pagtatanim ng mangga? Paraan ng pag-aararo sa time ng propeta. Hindi ka pwede magsabi na kailangan ng dalil. So, hindi ka pwedeng magigpit sa bagay na hindi kailangan ng dalil. Magigpit ka lang saan? Sa ibada. Nagsisilpon tayo, bakit ako magigpit sa inyo? Hindi ganyan mag-camera, dapat ganun. Kasi sa time ng propeta, magkakamera pa ganyan. Hindi ako pwede magigpit kasi ang bagay na to ay hindi kinakailangan ng dalil. Naintindihan? Kaya nga ang original sa adat, pagpapahintulot. Kaya kung may mga kaugalian ng mga ninuno natin, ay hindi natin pwede ipagbawal maliban ng may malalabag na batas ng Islam. Kung magmamoli doon, Nabi,
Ang adat nila ay pagmamulid. Ang adat, ang pagmamulid doon Nabi, selebrasyon o hindi? Selebrasyon. Dito naman, sa selebrasyon, ibadah. Kasi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, galing siya na Makkah, pagdating niya ng Madina, naabutan niya ang mga taga Madina na mayroon silang selebrasyon. Dalawa ang selebrasyon nila. Pero sabi ng Propeta, itigil niyo yan dahil pinalitan na ito sa inyo ng Allah, lima huwa khairum minhuma, na mas mainam sa dalawa na yan. Ano yun? Idul Fitr at Idul Adha. Ibig sabihin, yung nakasanayan ninyo, bawal yan. Ito yung sa atin, Idul Fitr at Idul Adha. Ibig sabihin, kung magsiselebrate ka na maliban sa dalawa, anong hatol? Bid'ah. Naintindihan? Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, likulli qaumin 'ida wa hada 'iduna. Bawat kaum, bawat pamayanan o bawat religion may kanya-kanyang Eid, at ito ang Eid natin, ang Idul Fitr at Idul Adha. Bago ko tapusin, medyo napahaba ako yun. Ito, dagdag kaalaman. Sa Eid, di ba? Sa Eid, pesta. Sa pesta natin, may mga bawal bago ang pesta. Pag sa pesta, hindi siya bawal. Kaya nga pesta, unlimited eh. Bawal kang magbumati. Na magbati-bati ka na katulad ng Happy New Year. Bawal yan, mga bati-bati na ganyan. Pero pagdating sa Eid, pwede tayong magbatian. Kasi bakit? Eid yan eh. Open na. Pwede na sa atin yan. Pesta natin yan. Naintindihan? Pangalawa, sa Eid, before Eid, bawal magpatugtog. Kahit ano mang tugtugin, kahit na doof, bawal. Pero pagdating ng Eid, pwede kang magpatugtog ng doof. Kasi, yan ay Eid. Naintindihan? Pinahintulot lang yun sa Eid. Pero labas ng Eid, yung doof na yan ay isa lang yung tunog na balat yung nasa itaas, bawal pa rin patugtugin yan kung hindi Eid. Pero pinahintulutan siya sa loob ng Eid. Naintindihan? Sa loob na ng Eid, pwede tayong magpakain, mag-celebrate. Kasi bakit? Magpiesta, magpalaro, ano man ang gawin natin? Mag-exchange gift, magbatian, mag-celebrate, magpakain, maglaro, na walang pusta. So, pwede yun sa Eid. Pero sa labas ng Eid, hindi ka pwede magpakain. Sabi mo, birthday ko to, New Year to, anniversary to. Kasi bakit? Hindi sa Eid eh. Tanggal? Okay. So, ibig sabihin sa Eid, kailangan ng dalil. So, sa muamalat, sa mga transactions natin, at sa mga kaugalian, hindi kailangan ng dalil. Ipagbabawal mo lang kung may mababanggang katibayan. Hindi pwede magkasundo yung mag-asawa. Ang usapan ninyo ay may sasayaw. Tapos mayroong magkukonsert doon. Kasi, o may abay, may tasabbo. Yung mga wedding ring, walang wedding ring sa Islam. Ito, tanda ng pagmamahal ko. Ito rin, tanda ng pagmamahal mo. Susuot ko yan. Anong hatol? Bid'ah. Oo. Pag nawala yung sing-sing, wala na pagmamahal. Okay. So, kailangan mga kapatid, panghuli, kunin natin ang kaalaman sa mapagkakatiwalaan. Lalo na ngayon sa social media. Napakadaming nagsasalita dyan. Pero ang ulaman nila, Google, AI. So, ang ulaman nila is quiz sa pinagtatanungan. Kunin niyo ang kaalaman. Paano niyo makikilala ang isang scholar na mapagkakatiwalaan sa pamamagitan ng pagtatanong din ng mga ulama? Tatanungin mo, Ustad, mapagkatiwalaan ba si ganito? Kaya sabi ni Abdurrahman Mansirin, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinahu. Ang kaalaman na ito ay religion. Kaya dapat, yung kaalaman, piliin mo si kanino mo kinukuha. Religion mo yan eh. Piliin mo kanino mo kinukuha. Kung siya yung magiging siya ka rin. Kung asyaira kinukuha mo, talaga magiging asyaira ka din. Kaya kunin mo ang kaalaman sa Salafiyya, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Diyan mo kunin ang kaalaman. At ang Salafiyya, magpapaliwanag yan sa atin. Mas maalam dyan si Sheikh Anas kung sino yung Salafiyya, sino ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yan ang kurso ni Sheikh Anas. Kaya sa kanya, pag akida, sa kanya niyo tanong. Naintindihan? So, kinakailangan, piliin natin ang pinagkukunan natin ng kaalaman para hindi tayo maligaw at hindi maging mekos-mekos ang akida natin. Kasi napakadelikado. Lalo na ngayon sa social media, di ba? Ang dami ng vlogger, ang dami nagpapalabas ng hatol, nagpapalabas ng fatwa sa mga nasa social media na hindi, akala mo yun na yun kasi sa dami ng followers. At hindi, ang ulama, maraming nabasa ng libro. Ito ang payo ko sa inyo. Huwag kayong magbase sa libro lang. Na hindi ka na magbabase sa mga ulama at hindi ka na magtatanong kasi marami naman akong libro, ba't pa ako magtatanong sa ulama? Ang dami ko ng libro na bili. Marunong naman ako mag-Arabic pero hindi umatin sa mga ulama. Tandaan ninyo,
Sabi ng mga ulama, man kana shaykhuhu kitabuhu, kana khata'uhu akthar min sawabihi. Ang sino man na ang ulaman niya ay ang libro, mas marami siyang mali kaysa tama. Okay? So yan lang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano? Si Anas na? Question mo na. Oh. Yung sabi niya sa mga yung sabi ng mga Shahir, yung sa graduation ba? Ang graduation, kabilang yan sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi. Katotohanan na ang Allah gusto lang niya makita ang bakas ng biyaya niya sa kanyang alipin. Yearly ka bang nag-graduate? Yearly ka bang nag-graduate? Oh, so hindi. Ibig sabihin, minsan lang gagawin sa buhay, may bilang pasasalamat. Times a year, dito sa BTEC. Ang Maulid Nabi, yearly. Magkaiba sa graduation. Bakit nila pinagpapareho? Satan na mabay na dalag. Yan yung kiyasun na alfarik. Paghahambing sa hindi magkapareho. Pareho ba ang Maulid at graduation? Hindi. Paano magkakapareho? Ang Maulid para sa pagmamahal sa propeta, ang graduation bilang pagtatapos mo lang. O, nagtatapos ka ba yearly? Hindi ka naman nagtatapos. O, pag nagpakain ka, nagpapasalamat ka dahil nagtapos ka. O, masama bang magpakain? Ang sabi ng propeta, at sabi pa ng Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. At sa pamagitan ng biyaya ng Allah, kwento mo. Pakita mo nang biniyayaan ka ng Allah, magpakain ka. Pero huwag mo sabihin ang birthday mo. Ang sabihin mo, alhamdulillah, pumasa ako sa exam, magpapakain ako. Walang bawal doon. Pero sabi mo, birthday ko, may violation. Naintindihan? So, dapat mapag-iba yung dalawa. Naam. Nagkawa nga yung question kanina, sabi, i-reserve daw kay... Yung sa akida, pinapabaya ko muna kay ano. Nandito yung ano natin. Sige. Ang question mo kanina, bro? Ay, ikaw may tanong ka? Sa akida? Hindi sinagot niya siya Kyuso. Sige. Clarify lang, Ustad. Yung sinabi mong pagpatugtog, anong klaseng pagpatugtog yun? Okay, pangkalahatan, lahat ng tugtugin, haram. Lahat ng musical instruments, haram. Maliban lang sa duf, pinahintulutan lang ito sa Eid, mga kasalan. Ang duf, balat ng hayop sa taas. Balat ng hayop sa taas. At sa ilalim niya, butas. Anong dalil na pwede yan? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, a'linu an-nikah. Wadribu 'alayha waj'aluha fi al-masajid wadribu 'alayha bid-dufuf. Ito ay pananaw ng karamihan sa ulama. I-announce ninyo yung kasal. Ang pag-a-announce ng kasal, hindi siya obligado, sunnah. Ang gagawin mo yung kasal sa masjid, hindi rin siya obligado, sunnah. Ang pagpapatugtog, pinahintulutan ng sunnah rin, sabi ng karamihan sa ulama sa araw ng kasal. Yun, balat ng hayop sa ilalim niya, may butas. Pero, Hindi ba yan tambourine? hindi ko alam. Basta balat ng hayop lang. Okay, dagdag kaalaman. Ang magpapatugtog lang yan, babae. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at mga ulama natin, ang sino mang lalaki nagpatugtog ng dof, which is nakikita natin sa mga Arab, sila yung nagpapatugtog. Mukhannas, bakla. Ang hatol lang ating mga ulama, ang nagpapatugtog, kahit sa araw pa ng Eid, na pinahintulot ang patugtugin yun, pero ang nagpatugtog ay hindi yung nagpatugtog sa time ng propeta, mukhannas, bakla. Dahil ang nagpapatugtog ng dof ay babae. Okay? Naintindihan? Pwede lang yan sa Idul Fitr, Idul Adha, saka sa kasalan. After ng kasalan, after ng Eid, hindi pwede. Naam. Sino pa? Tanong ko lang. Maganda, may microphone. Gamit kayo ng microphone. Sa panahon ni Ali radiyallahu anhu, may inutusan siya sa iskola na magdag din yung mga simbolo sa Quran. Di ba? Isa din sa mga binago. Okay. Ang Quran, mayroon siyang pitong basa. Ibinaba ang Quran sa 7 basa. Kaya lang sa time ni kung ako nagkakamatime din ni Ali o ni Osman, sinunog ang Quran dahil nga nagkaroon ng takfir, pagtatakfir sa pagitan ng mga sahaba, kasi nga yung sa kanya iba yung basa niya, dito sa isa iba yung basa. Kaya ang akala nila nabago yung Quran. Kundi ibinaba ang Quran sa 7
pitong basa. Katulad halimbawa, yung wadduha, pwede rin basahin ng wadduhi. Yung ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, pwede rin basahin ng fatathabbatu. Naintindihan? So, ibig sabihin, lahat yan ay may dalil. Kaya lang, hindi lang nagkaunawan yung mga sahaba noon kasi nga hindi nakarating sa ibang sahaba yung aya na yun ay binabasa ganung paraan. Kaya nangyari sa time nung Khulafa Rashidin, sinunog yung Quran para maisa na lang. At kaya nga nakarating na lang sa atin ay ang writing ni Uthman. Yan ang Rasm al-Uthmani at ang original ng Quran walang tuldok yan. Ang gumawa niya sa time ni Ali radiyallahu anhu. Dagdag yan para mabasa natin. Hindi mo naman, ibig sabihin nakabuti rin sa atin yan. Kung tanggalin mo yung tuldok na yan, walang issue, brother. Katulad ng tanong mo, na sa time ni Ali radiyallahu anhu, nakarating ang pagdagdag sa tuldok. Sino nagdagdag ng mga tuldok na yan? Asan dyan yung ba? Asan dyan yung ta? Asan dyan yung tha? Si Abul Aswad ad-Du'ali. Si Abul Aswad ad-Du'ali, siya ang hari ng wikang Arabic. Ang ama ng wikang Arabic naman ay si Sibawayhi. Okay? Si Abul Aswad ad-Du'ali, siya ang nagpasimula din ng mga ay Arab ng Quran sa Nahu. Pero ang nagpatuloy niyan si Sibawayhi. Pero si Abul Aswad ad-Du'ali, siya ang kauna-una naglagay ng fatha, kasra, dhamma, mga tangkit, yung mga tuldok, siya ang naglagay niyan. Dahil ang original ng Quran, walang tuldok yan, walang bawil yan. So, pinadali sa atin ang Quran sa panahon natin ngayon. Kaya alam natin ma-identify saan dyan ang ba, saan dyan ang sin, saan dyan ang... Kaya magpasalamat tayo sa Abul Aswad ad-Du'ali, pagganti pala siya ng Allah sa ginawa niya. Kung tatanggalin, wala ba issue. Ang mahalaga, hindi mo tatanggalin yung Quran at kung ano yung basa. Naintindihan? Naam. Regarding sa pagdadawa, especially pag magsashahada na start. So, ang issue dito yung pinapataas yung daliri na gano'n, tapos may nagsasabi na hindi dapat itaas. So, ano yung talaga yung... Nagkaroon ng opinion ang mga ulama sa pagtataas ng kamay sa pagsashahada. Actually, natalaki ko na to noon pa. May nagsabi na ito ay bid'ah dahil hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero mayroon din sa mga ulama nagsabi na walang issue. So ito ay usaping fiqhiyya, hindi naman tayo pwedeng maghigpit. So nagkaroon ng opinion ng mga ulama, may nagpahintulot at mayroong hindi nagpahintulot sa pagpapasyada. Pero pangkalahatan, ang mas matibay ang dalil ay siyempre walang matibay na dalil sa pagtataas ng hintuturo pagka pinapasyada dahil wala naman talaga naitala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa mga ginawa lang nilang dalil yung pagtatahiyat, pag nagsyada, nagtataas din ng daliri. So na pwedeng maging basihan din, na pwede rin magtaas ng daliri pag pinapasyada. Pero ang pag-iwas, ang siyang pinaka-mainam. Sabi ng mga ulama, khurujun minal khilafi mustahab, ang paglabas mo sa opinion ng mga ulama, lalo na wala namang matibay na dalil, yun ang pinaka-mainam. Naam. Yung iba kasi ustad sa nakagbining video, para na-emphasize lang siguro sa video na nagsashahada sila. Okay, walang issue doon, sir. Walang, katulad sabi ko, ang sinumang magtataas ang ituturo, di ko pa sabing bawal yun. Kasi meron naman silang babasihan mula sa opinion ng ating mga ulama. Naam. Ustad, assalamualaikum. Salam. Ustad, may tanong ako, Ustad. Yung kanina, yung principal, sa'yo ko daw itatanong. Ano yung hukom ng isang daiya na nagtadawa, tapos pinipilit niya yung isang non-Muslim na yumakap sa Islam? Kumbaga, nasasapilitan siya. Anong hukom na, Ustad? Actually, sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag gustong mag-Muslim bawal, pigilan. Pag may ayaw mag-Muslim, hindi pwedeng pilitin. Ganun lang naman yun. Sabi ng propeta, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Hindi pwedeng pilitin natin ang sino man na ayaw mag-Muslim. Kantabayan na rusto minal gay. Napakahayag ang katotohanan sa kamalian. Kaya, ang pagpapamuslim sa taong napilitan, hindi ganyan ang paaral ng, yan ay salungat sa aral ng ating Islam. At hindi pwedeng masyado tayong mahigpit. At ang Islam ay hindi ito sa pilitan. Hindi kailangan ng Islam ang tao. Hindi kailangan ng Islam ang mga magsasyahada. Ikaw na magsasyahada ang nangangailangan sa Islam. Kaya ang daiya, pangkalahatan, hindi pwedeng pilitin mo para sa report. Ibig sabihin, walang ikhlas yun. Hindi rin tatanggapin ng Allah yung pagpasok ng tao sa Islam at hindi rin tatanggapin ng Allah sa nagda'wa na yun yung kanyang ginawa. Kasi bakit? Sa pilitan?
at hindi taos puso ang kanyang pagmumuslim. Pagmumuslim, dapat taos puso ang kanyang pagmumuslim. Hindi pwedeng pipilitin natin. Kung para sa report lang, delikado yan. Sa araw na pag-uukom, tatanungin ka ng Allah. Sabi mo, ya Allah, ang dami ko na pa-Muslim. 1,000. Oo, nagpa-Muslim ka na 1,000, pero para purihin ka, hindi para sa para sa report. Katulad din na nagbabasa ng Quran. Sabi niya, Allah, nagbasa naman ako ng Quran. Oo, nagbasa ka ng Quran, pero para sabihin ng mga tao, maganda boses mo. Ya Allah, magbigay ako ng sadaka. Oo, nagbigay ka ng sadaka. Yan ang mga itatapon sa impyerno. Yung mga hindi ikhlas. Yung para lang makita sa marami na ang ginagawa nila, mashallah, marami na pasada. Hindi mo pala alam, makikita mo sa araw ng pag-uukom, hindi ba ito yung naparaming shahada? Hindi. Sinungaling yan. Yun yung nakatakot. Sa araw ng pag-uukom, makikita na lang natin yung marami na pasada. Bakit ano sa impyerno? Kasi bakit? Para sa report? Para sa papuri? Yun ang nakatakot. Ilayo nawatay ng Allah sa ganun. Wallahu alam. Question? Yung mic, pakiabot sa kayo. Pakiabot yung mic para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. May tanong na ako tungkol sa kasi ang mga asyara. Ano daw, sabi nila masyhur yung mga asyara. Masyhur. Mas marami. Mas sikat. Mas sikat sila. Okay. Sapat ba na basihan sa pagsunod sa Islam dahil sikat, dahil majority, dahil marami? Kailanman? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Pag sinunod mo ang majority sa mundo, ililigaw ka nila sa landas ng Allah. O saan ka pa? Wa kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biidnillah. Hindi lang iilan sa konting bilang, natalo nila ang maraming bilang dahil mas marami ang tulong ng Allah ay nasa konti na nagkakaisa kaysa marami na ligaw. Dahil ang mas marami talaga na tao ng impyerno ay ang tao sa impyerno ang majority. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam at tuhibbuna an takunu thuluth ahli al-jannah? Qulna bala ya Rasulullah. Hal tuhibbuna an takunu nisfa ahli al-jannah? Gusto niyo bang kalahati ka na paraiso ya Rasulullah? Bagkus lahat kayo mapunta sa paraiso. Ang bilang lang din sabi ng propeta, parang baka na pulang-pula tapos kayo lang yung itim dyan. Ibig sabihin, konti lang kayo talaga sa paraiso. Yung pinakamarami na nasa balat ng baka o yung balahibo niya, tao ng impyerno. So, ang majority na tao ng ang karamihan na makakapasok sa impyerno, ang majority. Konti lang ang makakapasok sa paraiso. Kaya hindi pwedeng basihan ang pagiging mas marami at pagiging mas sikat. Kasi kung mas maraming babasya, maliligaw ka talaga. Wa qalilun min ibadiya syakur, at konti lang sa alipin ko ang nagpapasalamat. At majority sa alipin ng Allah ang ligaw. Naintindihan? So, kayo, sir. Salam. Tungkol doon kanina sa nabanggit niyo na hindi magsala sa likod ng katablik ko at China. At may nagtapos, pwede ba rin tanggap din magsala namin sumunod dun sa nag-imam na bukod sa kanya hindi siya ay hindi siya sunni baga, at nakita ko rin siya ng nigarilyo at nagtataya pa ng logo yung drink ito yung mga sugal ba? Riba, lahat sugal. Oo, nasa kanya yung mga bagay na hindi kaya sa Islam. Tanggap ba yung ano niya o kasama? Okay. Tungkol sa sala natin, sa pagtanggap ang sala natin. Katulad ng sinasabi ko kanina, ang sala natin ay walang connection doon sa imam hanggat siya ay hindi pa kafir. Hanggat hindi siya kafir. Kung ano man ang kasalanan niya, naninigarilyo, nagririba, nagsusugal, gumagawa ng bid'ah, hindi pa naman napapalabas sa Islam, tanggap pa rin ang sala mo. Pero kung may imam o may masjid na hindi gumagawa ng ganun, kailangan mong lumipat. Pag may imam. Kasi ang tinitingnan lang naman natin dito, yung maslaha at saka yung kapatiran. Kasi siya lang naman yung imam doon na gumawa ng bid'ah, hindi mo pwedeng iwanan lahat yung kapatiran mo doon sa likuran. Pero kung lahat ng mga tao doon pabibid'ah, sabi ng ating mga ulama, kung ang kanyang bid'ah naman ay hindi niya idinadakwa, hindi niya inihikayat ang mga tao na gawin yon, pwede ka magsala sa likuran niya. Pero kung inihikayat ka niya, ito naman ang sabi ng ating mga ulama, kung inihikayat ka niya sa kanyang bid'ah, ini-encourage ka niya,
So, ang pag-iwas na magsala sa likuran ng imam na yun ang pinaka-mainam. Naintindihan? Ayan. Waalaikum. Salam. Sa halimbawa mayroong isang kapatid at nandito tayo, sino man sa atin, at nakita natin na meron siyang pinasyahada pero hindi malinaw doon sa tao na yun na tinatanggap yung pagpasok niya sa Islam. So sa atin bilang nakasaksi sa ganong pamamaraan, ano ba yung obligasyon natin? Dapat ba natin itong linawin doon sa tao na yun na tinanggap niya ang Islam, na pinasyahada lang ng tao na kumbaga parang pinasunod lang ba? Meron ba tayong obligasyon na nakasaksi na linawin doon sa tao na yun na siya ay naging Muslim doon sa pagsunod niya doon sa shahada? Okay. Ang maaaring tanong, kailangan ba natin i-confirm yung pagmumuslim niya? Hindi na kailangan, hindi natin obligasyon yun. Sabi ni Umar bin Khattab, nahnu nahkum al-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Tayo, ang hahatulan lang natin, ano lang nakita natin? Tungkol sa puso niya, hindi natin kailangan tanungin yun. Okay, kung ano yung nakita natin, yung nagsyahada na yan at nasaksihan natin na siya nagsyahada, pag namatay yan, paliliguan natin, isasagawa natin sa kanyang salatul janaza, ililibing natin sa libingan ng mga Muslim hanggat wala tayong nakita na may ginawa siyang nagpalabas sa kanya sa Islam. Tungkol sa puso niya, Muslim siya o hindi, iyon ay sa pagitan niya sa Allah. At hindi natin obligasyon na i-confirm, hindi natin, kumbaga, hindi itatanong sa atin ng Allah, bakit hindi mo kinonfirm? Ang magkakasala, yung tao na alam niya sarili niya na hindi totoong nag-Muslim yung taong yun. Yun ang magkakasala, yung daiya. Na alam niya na hindi pa ayaw pang mag-Muslim yung tao. Tayo naman, ang hatulan lang natin, ano yung nakita natin? Kung ano yung nakita natin, be positive. Kasi ang original sa isang Muslim, kung ano yung nakita natin, positibo yung hatulan natin doon. Hindi tayo maghatol ng siguro, ahsinul dhanna li ikhwanikum. Maging positibo tayo sa ating mga kapatid. Yun ang sabi ng propeta. Maging positibo tayo sa ating mga kapatid. Wag na, siguro, ano yan, sinungaling yan. Siguro, bawal yun sa atin. Naam. Pero siguro, pero kung gusto mong nasa sayo yun, hindi obligasyon yun. Pwede, pero hindi kabilang sa hak. Hindi kabilang sa karapatan na kailangan bilang karapatan ng Muslim mo i-confirm mo. Magkaiba yung karapatan at yung pwede mong i-confirm sa sarili mo. Magkaiba yung dalawa. Naam. may point kasi paano yung Naiya mismo nakita mo na hindi nga niya paliwanagan basta nagsahada. Hindi nga natin sasabihan yung nagsahada pero yung nagdawa. Ngayon, magkaiba yun. Magkaiba yung alam mo sa sarili mo na hindi napaliwanagan. Ibig sabihin, alam mo na sa sarili mo na hindi totoong yes. Inaway mo talaga eh. I-confirm mo. I-confirm mo. Yes, i-confirm. Hindi na pwede. Kung nandun ka, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Pangkalahatan to. Hindi lang ito sa pang mga mali. Kung alam mo na pinasahada niya yung hindi naman pala totoong magsahada, sabihan mo yung dai ha. Ba't mo pinasahada? Ayaw pala mag-Muslim. Baka sabihin ng Kristiyano, ganyan palang Muslim. Siyempre, hindi naman pwede. Yun ay mali yun. Hindi, kailangan natin i-correct. Pag sinabi sa'yo, kung talang. Ustad, meron nga kasi rin malibawa sa naniniwala ka sa isang Diyos. Kahit Christian, sasabihin. Maniniwala talaga. Naniniwala ka sa mga propeta. Hindi naman yung sinabi si Propeta Muhammad lang. Di ba? Di sundin mo lang ako. Mali yun. Mali yun. Ang kailangan sa pagmumuslim, bilang sa pagdadawa natin, kailangan ipapatanggap natin na ang Allah, ang siyang Diyos na karapat dapat sambahin. Ipapaliwanag natin sa Kanya ang tauhid. Kaya nga si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinadala si Mu'adh bin Jabal, si Musa ibn Umar, lagi na sinasabi, inna awala ma tad'uhum at an yashhadu an la ilaha illallah. Kinakailangan tanggapin nila na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa, yun ang may ipapaintindi sa kanila ang word na la ilaha illallah. Yan ang kailangan na maintindihan nila. Hindi yung tanggap nyo ba na isa lang ang Diyos? Tanggap nyo ba na ang tagapaglikha? Hindi yan ang la ilaha illallah. Hindi pwede yun. Ang la ilaha illallah, ipapatanggap sa kanila na handa nilang sambahin ang Allah. Hindi paniwalaan lang na siya ang Diyos. Magkaiba ang rububiyya at saka al-uluhiyya. Kailangan mapagsama mo itong dalawa. Hindi rububiyya ka lang magdawa. Kasi kung sasabihin mo lang, tanggap mo ba ang Diyos? Oo. Tanggap mo ba na ang mga propeta, lahat ng propeta? Hindi sapat yun. Kailangan patanggap mo sa Kanya na handa niyang sambahin ang
Kasi ang mga kafir, maniniwala sila ang Allah ang wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wala yaqulun Allah. Pag tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa langit at lupa, sabi nila ang Allah. Hindi pag naniniwala ka bang lumikha sa langit at lupa? Ang Allah. Oo. O di magsahada ka na. Siyempre, mga kafir, di sana Muslim ni mga kafir noon. Hindi sana hindi na nagpadala ang Allah ng propeta kung ang da'wa natin ay sa pagtanggap lang na isang Allah. Ang da'wa natin ay ang la ilaha illallah. La ma'buda. Ang ibig sabihin ng ma'bud, walang Diyos na karapat dapat sambahin. Handa ka bang sambahin? Ay hindi. Kailangan may anak siya. Hindi, sa pagkanda mga Muslim. Naniniwala siya isang Diyos pero anak niya si Jesus. Hindi pa rin siya handang mag-Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. About sa Qatar. Actually, yung mga tanong ninyo, akida na to eh. Mamaya na yung nakasunod pa nga dyan, kadarong kauni, kadarong syari, daros niya na siya. Oo? Pero yan pa rin yan. Sige na, yung kadar, saka na, huwag niyo muna akong tanongin. Bilang respeto kay ano. Kay ano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano lang ako tungkol naman sa imam at saka yung makmum. Tapos yung imam ay kaaway niya yung makmum. Baka hindi niya kinakausap. So, dapat bang sumunod yung makmum doon sa imam? Isa sa hindi magandang katangian ng imam, ayaw sa kanya ng mga ma'mum. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kinakailangan sa imam at ma'mum magkasundo yan. Hindi pwedeng hindi magkasundo. Kasi alam niyo ba sa araw ng Monday at Thursday, itinataas ang gawa natin at binubuksan ang pintuan ng paraiso at inire-report sa Allah ang mga gawain natin. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya tuftahul jannatu likulli yawmil itsnain wal khamis. So binubuksan ang paraiso o pintuan ng paraiso sa araw ng Monday at saka Thursday. At pagkatapos, inire-report ang gawain natin sa Allah. Malam yushrik billahi syai'a, hanggat hindi siya nagtatambal. Illa rajulani kana bainahu wa baina akhi shahna. Fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Ang hindi lang ba i-report ang gawain, ibig sabihin, anuman ang pagsamba mo, nagsala ka, nagfasting ka, nagzaka ka, sa araw na yan, hindi mai-report sa Allah. Bakit? Kasi sabi ng propeta sa Hadith al-Qudsi, ang hindi lang mai-report na gawain natin kapag mayroon tayong may dalawang taon hindi magkasundo sa araw na yan, yan lang ang gawain nila, hindi mai-report sa Allah. Kaya pag hindi kayo magkasundo ng imam, pareho kayo hindi mai-report ang gawa. Kasi minsan kasi Ustaz, kung nasa mosque na, yun na yung mag-i-imam. Yung iba, lumalabas na kasi hindi nakausap ng imam. Huwag nilang pansinin yung imam. Magsala sila, bakit walang connection yung sala nila sa... Pansin ng imam. Yung makmum, minsan, sinasabi mo, Assalamualaikum. Nakikita ko yan. Okay. Payuhan mo, ikaw payuhan mo na lang sila. Kasi tayo, hindi pwedeng maging dahilan na ayaw natin yung kapatid natin, hindi natin pagsasalado sa likuran ng imam. Kaya matigil ko muna kayo, sandali muna. Actually, yung program natin, meron tayong tema. So sana nakafocus lang tayo sa tema. Kung gusto natin ng more on faith, mag-set tayo ng isang schedule kay Ustad. Para na sa ganun, hindi ma-disrupt yung tema natin. Ang tema natin is more on da'wah. So dapat, yung question natin, i-relate lang natin sa pagdadawa. Kasi yun ang intention natin eh. So walang problema yan. If you want na ganito yung mga question, we will set another lecture for this. Para hindi naman this. Actually, ang set up sana natin, panghuli sa Ustad, para lahat ng fiqh on giving da'wah ay maano sa kanya. But we just gave him the schedule ngayon. So kung maaari lang sana, no, para at least na-serve natin yung theme ng ating program. Kasi we can set another program para dito naman kung i-request natin kay Ustad. Pati na kayo ng imam. So dawa ba yung question mo? Sige. Ustad, mahalawag tanong Ustad, mali daiya. Pwede ba sa isang daiya na magdadawa ko, gagamitin ko ang Biblia at wala akong alam na hadis?
na ipaliwanag sa mga non-Muslim? Okay. Sa pagdadawa, hindi natin kailangan, kung tutuusin na pangkalahatan, hindi natin kailangan gumamit ng Biblia. Kasi sapat na ang Quran para maintindihan ng mga non-Muslim ang Islam. Pinahintulutan na naman ito ng ating mga ulama para mas maintindihan nila yung Islam. Which is, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Magbigay kayo ng katibayan mula sa katibayan ninyo kung kayo ay nagsasabi ng hindi naman ipinagbawal ng ating mga ulama na gumamit ng Biblia kung ipapaliwanag sa kanila na ang kanilang paniniwala ay mali. Yun lang naman. Kaya mo gagamitin yun para ipaliwanag sa kanila na ang paniniwala nila ay mali. Dahil mismo ang katibayan nila ang nagpapatunay na mali ang kanyang paniniwala. Oo. Pero hindi mo pwedeng gamitin, ipapaliwanag mo yung Islam gamit ang Biblia. Ipapaliwanag mo yung Islam gamit ang Quran at Sunnah. Naam. May tanong ko, Ustad. Sabihin mo lang pag ano. Yung tanong ko, Ustad, 1 seconds lang. kaya sa ganito, may mga naririnig at umataya na pag sila ay nagbigay ng dalil mula sa Quran, sila ay nagsasabi na Kala Ta'ala, and then mag-iisyada sila dito. Ha? Mag-iisyada sila. Kala Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pwede po ba yun? Yan ang Sunnah. Yun, pagkala Ta'ala. Kaya na, siyempre yan ang Sunnah. Mag-start ka muna mag-isti'ada. Wa idha qara'tum fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Pag binasa mo yung salita ng Allah, mag-start ka mag-A'udhu billahi. Sabi ka, Kala Ta'ala. Kala Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wala naman. Sa salita ng Allah, kailangan mag-start ka muna sa ano? Sa isti'ada. Assalamualaikum Ustaz. Tanong ko tungkol dun sa concern ko sa katangian mo buting daya sa pagtitipid bilang bagong balisa. Ano pong wisdom or meron po bang particular na panalangin para pagtibay yung pagtitipid? Gaya ko kung sakali na ang hihilingin ko ay patibayan ng aking pagtitipid. Okay, actually, isa sa sinabi ng ating mga ulama para mapagtibay yung sabar natin, manatili yung iman natin, yung aya ay yung hadith na itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik, thabbit qalbi ala dinik. O Allah na nagpapagulong-gulong sa aming mga puso, panatilihin niyo po ang puso ko sa pagsunod sa iyo. Panatilihin niyo po ang puso ko sa relihiyong Islam. Kasi pag walang sabar, pwedeng magbago yung desisyon mo. Ilan sa mga nabago ang kanilang akida, nabago ang kanilang stand, nabago ang kanilang paniniwala dahil sa nawalan sila ng sabar. Kasi bakit? Ang balik Islam, dadaan yan sa pagsubok. Dadaan yan sa pagsubok. Ang pagsubok sa kanya, maaaring pagsubok sa pamilya. Pagsubok sa religion, sa pera, masusubukin talaga. At hindi pag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag minahal ka na niya, bibigyan ka niya ng pagsubok. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Wala sa atin hindi bibigyan ng Allah ng pagsubok. Pero ang pagsubok na ibibigay ng Allah yung kaya natin. Kaya dapat lagi mong idua sa Allah, ya Allah, sasabihin mo sa kanya, panatilihin mo ang puso ko sa pagsunod sa iyo. Lagi natin idua yun. Yan ang itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Ibn Jarir at-Tabari, Sheikhul Mufassirin, sa tafsir ni Imam at-Tabari, sabi niya dun sa tafsir ng Suratul Fatiha sa Siratal Ladina An'amta Alaihim. So, ang sabi niya dito sa tafsir na to na kung babasahin natin sa tafsir, anong ibig sabihin ng Siratal Ladina An'amta Alaihim? Anong doon? Ano ba yung alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ihdina, yung salitang ihdina. Ang makikita natin sa tafsir diyan is ihdina, gabayan mo kami, di ba? Which is ang sabi ng ating mga ulama, pinakamagandang tafsir dito, pag tafsir ni Ibn Jarir at-Tabari, sabbitna, panatilihin mo kami. Which is binabasa mo yan araw-araw sa sala mo na ang ibig sabihin ng ihdina panatilihin mo kami ya Allah sa matuwid na landas. Kasi nanatili ka na kasi. Nagabayan ka na. Ang problema lang ang mapanatili ka.
Yun ang problema. Hindi ka, may nagabayan pero hindi na natili. Kaya ang ehdi na dyan is panatilihin mo kami ya Allah sa matuwid na landas. Bigyan mo, taufikan mo kami ya Allah na manatili kami sa matuwid na landas. Kasi nagabayan kami, ang problema na lang namin kung mananatili kami dito. So yan ang dua natin sa Allah. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qalbi ala dinik o ala ta'atik. Para hindi magbago-bago yung decision. No, manatili yung gabay natin. Naam. Salamat. Last question. Last question, Yung parang ito yung sa tanong ko kanina, yung isang individual, may sapat kang kalaman. Subalit, hindi mo, may kakayahan ka ng magdaya ng isang laya, subalit, hindi mo siya ginagampanan. Ano ba ang ano doon? Well, hindi nagdadawa. Pero may sapat kang kalaman, may sapat siyang kalaman. Okay. Ang pagdadawa, pangkalahatan, fardu kifaya. Wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Wal takum minkum. Sabi ng mga ulama, ang salitang minkum mula sa inyo, hindi pangkalahatan. Kaya nga sabi ni Sheikh bin Baz, ang da'wa pangkalahatan fardu kifaya. Pero individual fardu ain. Ibig sabihin, bawat isa sa atin fardu ain, obligado ang da'wa mo depende sa kaalaman meron ka. Bawat isa sa atin na obligahan, hadithu anni walau aya. Magparating ka, kahit isa lang natutunan mo, may natutunan ka na pala eh. Kung may natutunan ka na, kailangan mo nang iparating yan. Hindi pwedeng itago mo yan. At kung ano lang yung mayroon ka, yun lang ang iparating mo. Huwag kang sumobra. Yun na yung kaalaman. Pero nandiyan ka na sa social media, sumusobra na yung pinaparating mo na wala na, hindi mo nakabisado. So, ibig sabihin, instead na makapaggagabay ka, mas marami kang maliligaw. So, yun ang nakakatakot. So, kung ano lang yung alam mo, yun ang iparating mo, huwag ka na sumobra doon. Naintindihan? Pero, kung may kaalaman ka, hindi pwedeng itago yun. Dahil ang taong itatago niya, ang kaalaman, lalagyan siya ng Allah ng sa liig ng pagkukuhan sa araw ng pagkukum galing sa impyerno. Tanda yun na tinatago nilang kanilang kaalaman. So, obligado sa atin, kasi sabi ng ating mga ulama, kung ang pera ay may zaka, ang kaalaman mayroon ding zaka. Ang zaka ng kaalaman, kailangan mong ituro. Kasi kung hindi mo ituturo, itatanong sa'yo ng Allah sa kabilang buhay. Kaya nga, la tazalu qadama abdin yawmal qiyamat hatta yus'ala an arba. Hindi ka makakahakbang sa araw ng paghukom hanggat hindi ka matatanong sa apat. At kabilang siya tatanong doon yung kaalaman mo. Nagamit mo ba? Naituro mo ba? Kabilang siya tatanong sa atin. Naam. So, okay na? Okay. Sige. Oh. Gusto ko lang malinaw yung siya, sa isip. Mamaya na, kasi may lecture pa daw. Sige, mamaya na siguro. Sige. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bigyan niyo ng time yung teacher niyo, wala nang oras. Inubos na eh. Susunod si Abdul Rashid, all day. Ha? Sige.